When you choose Blend 45, you are in good company. Good friends and people you'd like to meet. Enjoy the deep down goodness of 45 choice coffee beans to a cup of Blend 45. Make your next cup Blend 45 and enjoy the deep down good taste of 45 choice coffee beans. When you choose Blend 45, you're in good company. Kung bago ka pa lang sa ating channel at mahilig ka sa mga ganitong klaseng content, ay iniimbitahan ko kayong mag-subscribe at pindutin mo na rin ang bell icon para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Tinaguriang The Face That Refreshes ang tubong bacolod na si Jesusa Levi Sonora ng Sampaguita Pictures mula nang pumalaot siya sa showbiz noong 1950s. Ang dalisay ding imahe ni Roses ang nagluklok sa kanya bilang reyna ng pelikulang Pilipino, na nagsabog ng kislap sa maraming hindi malilimutang pagganap na minahal ng publiko. Sa comedy, drama, aksyon, sayaw, at horror pinanday ang talino ni Roses na ilang beses pinarangalan ng FAMAS at iba pang award-giving bodies. Siya si Susanang Daldal, Susanang Twist, ang prinsesa sa perlas ng silangan. Siya rin si Divina Gracia, Maruha, Barbara sa Patayin sa Sindak si Barbara, ang huwarang asawa sa Mahal Saan Ka Nang Galing Kagabi, at kalaunan, si Lola Flora sa FPJs ang Probanciano. Bilang First Lady ng showbiz, tiningala din ng fans ang pagsasama nila ng action king na si Fernando Poe Jr. sa pelikula at politika. Si Jesusa Purificacion Levi Sonora ay ipinanganak sa Bacolod City, Negros Occidental noong July 28, 1941. Siya ay anak ni Jesus Tunggoy Sonora at Purificacion Levi. Natapos ni Roses ang kanyang pag-aaral sa mataas na paaralan ng La Consolacion College sa Bacolod noong 1956. Sa panahon ng kanyang pananatili sa LCC, siya ay nangako na ituloy ang isang karera sa pag-arte. Kinilala ng kanyang guro sa ikatlong taon sa high school na si Luisa Medel ang kanyang talento sa pagsasalita at pag-arte sa publiko. Nang makapagtapos ng high school, pumunta si Roses sa Maynila upang sundin ang payo ng kanyang guro. Ikinasal si Susan Roses kay Fernando Poe Jr. noong December 25, 1968, sa Santuario de San Jose sa Green Hills, San Juan del Monte. Mayroon silang adopted daughter, dating MTRCB chairperson, na ngayon ay isang senator na si Grace Poe. Si Susan Roses ay kapatid ni Rosemary Sonora. Sinuportahan niya ang kanyang asawang si FPJ, na tumakbo bilang pangulo noong 2004 sa Philippine presidential election, at kalaunan ay namatay sa stroke noong December 2004. Kumbinsido si Roses na si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay natalo sa halalan sa pamamagitan ng electoral fraud, sa gastos ng kanyang asawa, at hiniling na magbitiw si Arroyo noong Hunyo taong 2005. I am sorry. You have stolen the presidency, not once, but twice! Noong September 29, 2007, nakuha ng ABS-CBN Corporation ang mga eksklusibong karapatan para sa library ng pelikula ni Fernando Poe Jr. matapos lagdaan ni Roses ang kontrata. Nandoon sina ABS-CBN Chairman Eugenio Lopez III, Cory V. Danes, Senior Vice President ng TVP Production, at anak ni Poe na si Grace Poe. Noong gabi ng ika-23 ng Disyembre taong 2007, ipinalabas ng ABS-CBN Channel 2, ang alay ni The King, a Fernando Poe Jr. special, na pinangungunahan ni Charo Santos Concho. Nag-ambag si Roses sa tampok ng kanilang buhay mag-asawa. Ipinakita rin ang isang 38 minutong music video na nagtatampok ng iba't ibang mga eksena mula sa ilang mga pelikula ni Poe, isang proyekto ni Fernando Poe Jr., na katatapos lamang gawin bago siya namatay. Sa edad na 11, sinimulan ni Roses ang kanyang karera sa pelikulang Mga Bituin ng Kinabukasan bilang isang child actress noong 1952. Noong 1956, pumunta si Roses sa opisina ng Sampaguita Pictures sa Quezon City upang makilala ang kanyang idolo na si Gloria Romero.
Si Jose Perez, tagapagtatag at pinuno ng studio ng pelikula, ay nag-alok kay Roses ng isang kontrata sa lugar na humahantong sa kanyang unang pagbibidahang papel, ang boksingera. Nagbida rin si Roses sa ilang pelikulang tampok sa Pilipinas kabilang ang Daigdig Ko'y Ikaw, 1965, Gumising Ka Maruha, 1967, Patayin Mo sa Sindak si Barbara, 1974, Maligno at Mano Po 2, My Home, 2003. Nakakuha rin siya ng 5 FAMAS Awards, 2 rito ay Best Actress Awards. Sa panahon ng kanyang karera bilang isang celebrity endorser, lumitaw siya sa iba't ibang tatak kabilang ang Coca-Cola, Lux, Blend 45, at Lavores, pati na rin sa mga patalasta sa TV ng Right Med, at Champion Detergent. Lumabas siya sa 2 yugto ng long-running drama anthology series na Maalaala Mo Kaya. Sa Cineserye Presents, The Susan Roses Cinema Collection 2008 hanggang 2009, ginampanan niya ang karakter na Amanda, sa TV adaptation ng Patayin sa Sindak si Barbara, at nagsilbi rin bilang host sa Maligno, at Florinda. Roses was cast as Lola Aura, iniisa pa lamang, 2008, and later guest starred on episodes of May Bukas Pa, 2009, and 100 Days to Heaven, 2011. Naging bahagi din siya ng TV5 drama series na Babaeng Hampas Lupa sa pangunahing papel na Helena. Nakilala rin si Roses ng mga kabataang manunood bilang Lola Henya sa Walang Hanggan, kung saan ibinahagi niya ang mga kredito kasama sina Coco Martin, Julia Montes, Helen Gamboa, Don Zulueta, at Richard Gomez. Ang Walang Hanggan ay isang tagumpay na nakakuha sa kanya ng PMPC Star Awards para sa TV nomination para sa Best Drama Actress. Muling nagtrabaho si Roses kasama si Montes sa Muling Buksan ng Puso, 2013, at kasama si Martin sa isang 2013 Christmas episode ng fantasy anthology series na Once Upon a Time. She later co-starred in Sana Bukas Pa ang Kahapon, 2014, as Ruth. Ang kanyang huling pagganap sa telebisyon ay sa FPJ's Ang Probinsyano, 2015, isang adaptation ng kanyang yumaong asawa na may parehong pangalan, na magiging pinakamatagal na serye ng drama sa Pilipinas sa lahat ng panahon. Again co-starring with Coco Martin, she portrayed the key character, Lola Flora, grandmother of the series, protagonists Ador de Leon, and Cardo Dalisay. Ang kanyang matagal ng paglahok sa serye ay tumagal ng 6 na taon, hanggang sa kanyang hindi napapanahong pagkamatay noong 2022 sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Namatay si Roses noong May 20, 2022 sa edad na 80 dahil sa cardiopulmonary arrest. Isang araw bago ito, isinugod siya sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan, Metro Manila, dahil sa pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay nakalista bilang heart failure. Ang Senado at ang Kongreso ay nagpasa ng mga resolusyon upang siya ay bigyang parangal. Iminungkahi rin ng ACT-CIS party list na igawad si Roses bilang pambansang alagad ng sining ng Pilipinas para sa kanyang mga kontribusyon sa industriya ng entertainment. Siya ay inilibing sa tabi ng kanyang yumaong asawa sa Manila North Cemetery. Maraming salamat sa muling panunood. Hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.